Dumating na si Senador Bong Revilla sa Camp Crame kasunod ng paglalabas ng commitment order ng Sandigan Bayan para sa kanya. Sa naturang utos ng First Division ng Anti-Graft Court sa PNP-CIDG, ikinumit ang senador. Naasang magkakaroon ng hiwalay na booking procedure ang senador sa Camp Crame. Bago nito, nagkaroon ng paunang booking procedure sa senador sa Sheriff's Office sa Sandigan Bayan. Mag-alas 11 kaninang umaga nang pusang magtungo sa Sandigan Bayan si Revilla upang ipresenta ang kanyang sarili sa korte kasunod ng pag-i-issue nito ng warrant of arrest. Kaugnay ng balitang yan, kamustahin natin ang sitwasyon sa Camp Crame. Naroon si June Veneracion. June, ano nang latest dyan? Chino, mga 3 minuto pa lang siguro nakakalipas na pumasok dito si Senador Bong Revilla sa multipurpose hall ng Camp Crame. Inescortan siya nitong si CIDG Director, Police Director Benjamin Magalong. Dito kasi sa multipurpose hall ng Camp Crame, Chino, gagawin yung tinatawag na booking procedure para kay Senador Bong Revilla. Pinapapasok na rin sa mga sandali ito yung kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan. Nakita natin dito yung mga anak ng senador, ang kanyang maribahay na si Congresswoman Lani Mercado, kaibigan niyang si Philip Salvador. Mahigpit yung mga restrictions na pinapatupad dito sa multipurpose hall, Chino. Nakalagay sa labas itong hall na no cell phones, gadgets allowed. Bawal kasi itong ipasok dito sa loob ng hall. Maaari lang i-witness ng mga kamag-anak at kaibigan yung booking process. Step by step yung gagawin sa kanya, although mayroon na nagawang booking process sa kanya sa Sandigan Bayan. Sabi nitong si PNP spokesman Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak na sasailalim pa rin siya sa hiwalay na booking procedure dito, particular na itong medical examination. Ang unang-una rito, Chino, yung step 1 ay physical exam. Pagkatapos ng physical exam, ang pangalawa ay medical exam. Pangatlo ay itong pagkuha sa kanyang fingerprint. At panghapat itong huli na step ay itong pagkukuha na nga ng mugshot. Pagkatapos ito, siguro matatapos ito ang tansya ng Philippine National Police ay mga 30 minutes tatagal itong booking procedure. Pagkatapos ito ay dadali na si Senador Bong Revilla sa kanyang detention facility base na rin sa commitment order ng Sandigan Bayan, Chino. Ang commitment ng Philippine National Police kapag natapos itong procedure na ito, sila mismo ang maglalabas ng mugshot ng senador sa media, particular na po sa publiko. Chino. Jun, sa pagkakaintindi natin at nakikita rin natin sa ating video na napakahigpit tila yung seguridad dyan sa labas ng multipurpose hall sa loob ng Camp Crame. Nakakapasok ba o pinapayagan bang makapasok ang mga tauhan ng media sa loob para saksihan itong booking process? Isa yan sa pinaka-strict na bilin ng pamunuan ng Philippine National Police. Ito'y strictly off-limit sa media itong booking procedure na ito. Ito yung kanilang tinatawag na template yung sa mga iba pang naunang kaso ng mga high-profile na naaresto ng mga otoridad kung saan hindi ito pwedeng pasilip sa media at ang tangi lang daw magagawa ng Philippine National Police ay magbigay ng mugshot sa media pagkatapos na ang lahat ng proseso na ito na inaasahan ng sabi ng nabagit ko kanina, Chino, na ang tatagal ito ng mga kalahating oras, Chino. Jun, linawin lang natin yung ibang detalye dito sa commitment order na sinasabi. No? Ang nakuha nating impormasyon, yung Anti-Graft Court ay nagsabi, pinakommit ito sa PNP-CIDG. Ito rin ba yung detention facility o yung, intindi ko kasi yung PNP-CIDG, meron din sariling parang holding area para dito sa mga high-profile detainees na kanilang nahuhuli, no? O binibigay ng kustodiya sa kanila. So, diretso na ba si Senador Revilla doon sa PNP detention facility o sa CIDG? Ano ba talaga? Pagkatapos ito, Chino, yun ang sinasabi, diretso na siya sa kanyang detention facility. Pero ngayon, ito ang tanong, kung ang nakalagay sa commitment order ay sa kulungan ng PNP-CIDG, ang pagkakaalam natin, may hiwalay pa na kulungan ang PNP-CIDG. Bukod pa yan, so PNP na media itong mga nakaraang araw, na custodial, PNP Custodial Center, bagong refurbished na dapat sana sa kanilang quarters ng kanilang mga opisyal. Pero i-convert nga into a detention facility kung sakaling doon i-commit ng Sandigan Bayan itong mga nahaharap sa carton plunder. Pero kung ang nakalagay ay PNP CIDG, may hiwalay po na PNP CIDG detention facility. Hiwalay yan, separate at distinct sa PNP Custodial Center, Chino.
Ngayon, June, at bayanan na lamang natin yung kung saan ba talaga ididiretso itong si Senador Revilla. Pero dagdagan lang natin yung tanong natin. Nakita mo ba si Senador Revilla, naging emotional pa rin ba siya dyan sa pagpasok? Kasi kagabi medyo emotional talaga siya. At kaninang umaga, dito bago siya tumulak papuntang Sandigan Bayan. Ano ba yung nasaksihan nyo, itsura ng Senador natin? Siguro, Chino, isang sa major difference itong PNP multipurpose hall, itong eksena rito at yung eksena doon sa Sandigan Bayan, doon medyo rowdy yung naging sitwasyon yata doon, nagkaroon pa yata matagalan salamin. Dito, na makakandaan ng Philippine National Police na cordon off, particularly itong media. Kaya very brief lang yung pagkakataon natin na masilip itong si Senador Bong Revilla nang bumaba siya sa isang Innova van, escort nga itong si PNP Director, Chief Superintendent, Police Director Benjamin Pagalong. Sandali lang yung pagkakataon na nakita natin siya. Bumaba lang siya ilang segundo, pagkatapos nun ay pasok na siya doon sa multipurpose hall at hindi na natin siya nakita. Mula noon, ang sumunod ng dumating ay yung mga kaanak niya, mga kaibigan siya. Okay, antabayanan na lamang natin yung mga susunod na pangyayari mula dyan sa hanay mo, June Veneracion. Maraming salamat, June Veneracion. At yan po ang pinakamalalaking balita sa oras na ito. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras alam mo. Ako po si Chino Gaston. Magandang hapon.